Ngayon, nakikita ng taong bayan, the same pattern of leadership at the same kind of breed of strong leadership ang nakikita nila kay Vice President Sara Duterte. So ano po ang common naman sa mga komunistang terorista na ito? Bakit galit na galit sila sa Duterte brand of leadership? Sapagkat ang CPP, NPA, NDA po, dinurog yan ni Rodrigo Duterte. Ang kanilang armadong terorismo, ang kanilang NPA, bumagsak ng tudo-tudo. 90% of the armed capability of NPA nadurog sa panahon ni Rodrigo Duterte, kung saan binuo po ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Number 2, dinurog ni Rodrigo Duterte po ang lahat ng mga sindikato sa droga at mga kriminal. Dinurog ni Rodrigo Duterte ang mga kurakot na nag-aabuso sa gobyerno, pati mga oligarko na gustong kontrolin ang pagpapatakbo sa gobyerno. So those are the kind of leadership brand na nakita ng mga tao ay maipagpapatuloy ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Hello po. So anong common agenda ng CPP, NPA, NDF? Anong common agenda nila para durugin ang mga Duterte dito kay Martin Romualdez? Martin Romualdez and Marcos, itong dominant political faction sa ating bansa, they want to continue the concentration and consolidation of power sa kamay nila beyond 2028. Alam natin na ang termino ng presidente sa Pilipinas under the Constitution, fixed 6 years lang po yan. So ayaw nila na lumagpas or ayaw nila hindi sila manatili sa poder. They want to concentrate power beyond 2028. At sino ang obstacle na yan para ang poder at kapangyarihan ng Marcos Romualdez sa kanilang pamumuno ay mananatili sa kanilang kapangyarihan lagpas pa sa 2028. There is no doubt the main political obstacle to that ay ang pananatili ng pagiging popular ng Duterte political influence sa Pilipinas. At walang iba kundi si Sara Duterte ang nag-iisang political obstacle to Martin Romualdez at sa ambisyon ng mga Marcos na manatili sa poder. That is a very straightforward na pagtingin. Walang patumpik-tumpik. Gustong-gusto ng pamilya Marcos at ng paksyon ng Marcos Romualdez na manatili sa poder lagpas pa sa 2028, which is not allowed anymore by the Constitution. At the only way for them na makapanatili sa poder, sapagkat hindi sila mananalo in a popular, legitimate, democratic elections. Hindi sila mananalo talaga sa mga Duterte, lalo na kay Sara Duterte ngayon. Even si Manong Chavit Singson, who is a seasoned politician, kinikilala niya na walang tatalo kay Sara Duterte in an open popular elections. That is the reason na dinudurog nila ng Marcos Romualdez faction ang mga Duterte by all means. Yung mga pangbabastos, yung mga pag-atake sa war on drugs, at saka yung insulto at mga intriga sa korupsyon, sa confidential fund, lahat ng yan ay isang ingrediente or bahagi ng mga formula para po malusaw sana nila ang political influence ng mga Duterte sa political landscape sa ating bayan. Pero nagkamali sila eh. The more that they make the Dutertes become ugly in the face of the people, the more that the people embrace the brand of leadership na hinahanap nila sa mga Duterte. Di ba? So kaya, sino ang pinakamaaasahan ngayon ng Marcos Romualdez faction na gumawa ng mga pag-atake, mga maruruming laro sa political demolition job other than the most rabid enemies of the Duterte? At sino ang most rabid enemies ng mga Duterte? Walang iba kundi ang CPP, NPA, NDF at ang kanilang mga kasabwat, ang kanilang mga dilawan na mga politikong survivor. Mantakin mo ha, grabe ang pagtawag niya ni former Senator Kiko Pangilinan sa mga Marcos. Magnanakaw, diktador. Pero kagabi sa concert sa Malacanang, nag-group hug si Sharon Cuneta at si Kiko Pangilinan kay Lisa Araneta at kay Bongbong Marcos. O so nasaan ang tinatawag nyo na diktador, magnanakaw nung panahon ng eleksyon? At sabi pa ng isang anak nila, hindi daw siya mapapayag na ang magiging apelyido ng susunod na Pangulo noong elections 2022 ay Marcos. Pero si Kiko Pangilinan, si Sharon Cuneta kagabi, nandun na, nag-group hug na kay Marcos at kay Lisa Araneta sa Malacanang. Di ba? Anong tawag dyan? Pinakamalala at pinaka-iskandaluso na oportunismo na nakita natin. So these are the main ingredients or main formula sa pagsasagawa ng political demolition job.
Ang prinsipyo dyan ng Martin Romualdez and Marcos faction, the enemy of your enemy can be your friend. Ayun. Pero yung friend na yon may pagka-tactical lang para lamang sa pag-demolish sa mga Duterte. Kaya napaka-delikado po itong ginagawa ng gobyernong Marcos ngayon, lalo na ang kanilang pakikipagkutsabahan, their conspiracy and their collusion with the communist group inside the Congress and the former communist operatives like the RPA-ABB na itong nagpapakilalang commander pero hindi naman ito commander eh. Kalderong NPA naman ito, si Paduano, si Boy Contempt. Sila po ang mga tinatawag ko na mga anay sa gobyerno. Sila po ang nagsasabotahe sa loob ng gobyerno. What is dangerous right now is the tactical political opportunism na ginagawa ng Romualdez faction sa mga komunistang grupo ay nabibigyan po ng legitimate platform sa loob ng Kongreso ang mga komunistang ito para magsabotahe, mag-atake sa mga government leaders. Mantakin mo nagpapakontempt sa mga retired generals, sa police colonel, sa mga abogado, ay mga komunistang terorista na nahaharap sa klasong kriminal. First time ko po nakita yan. And this is the worst Congress, this is the worst legislative body, itong kay Martin Romualdez, kung saan na mayagpag ng tudo-tudo ang pang-aabuso sa poder at kapangyarihan ng mga komunista na pumapasok by way of party list sa loob ng Kongreso. Si Franz Castro ay convicted criminal po yan. Komunistang terorista sa urban operations, convicted criminal sa child abuse case sa Talaingod, Davao del Norte Regional Trial Court. Pero ipinapakulong niya isang abogada, Chief of Staff ng Office of the Vice President. Saan ka nakakita na ang mga komunista ang naghahari-harian sa loob ng Kongreso?